Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mga minamahal at iniibig ng Panginoong Hesus, not because we love Him, but because He first loved us. And because we know that He first loved us, we can love Him in response. Okay? So good morning po. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa salitang giving, pagbibigay. Okay. Alam niyo, ang giving po ay naging malaking, sabihin na nating, issue kung bakit marami pong mga ibang kasama namin doon sa dating church namin ang umalis, no? Ako umalis po ako doon sa ibang dahilan, no? Hindi po issue sa akin ito kung tutuusin dahil naniniwala po ako bilang Kristiyano, ang pagbibigay po ay isang bukal, or should I say, isang kalikasan na po ng isang mananampalataya. Hindi po madamot ang isang mananampalataya. The true believer of Jesus ay mayroong puso na magbigay rather than to receive. Kasi tignan po natin ito wala ka namang maibibigay kung wala ka na-receive. Sino ba nagbigay sa'yo? Ang Panginoon. At nalagay po dito, blines ka niya para maging blessing din naman sa iba. Okay? Meron tayong abundance so that yung abundance na yan ay hindi matatapos sa atin, kundi matatapos din po sa iba. Ito po ang conflict ngayon. Ito po yung tinatawag na controversy. Yung iba po nangangaral na i-bless ka ng Panginoon para maging abundant ang buhay mo, para may mabigay ka raw sa church. Para yung mga church people lang daw ang makikinabang doon. Meron pang nagmamanipulate, sabi niya, ang matabang lupa ay ang church. Magtatanim ka sa church. So they got it all wrong. So kasi ang katotohanan po niyan, in general, binebless ka ng Panginoon para makita mo kung sino ba talaga yung mga nangangailangan sa kapwa mo. Believer kay unbeliever yan. No? Ito pong paniwala ko. Mahalin mo lahat ng tao, pero mas mahalin mo ang kapatid mo kay Kristo. Palo po ko dyan. Pero hindi mo i-echapwera yung mga unbeliever na nangangailangan din. Bibigyan mo rin sila kung meron ka. Kasi minsan, dahil tinulungan mo sila, magiging way yon para makita nila na very abundant yung blessing ng Panginoon sa buhay mo. And upon doing that, and after doing that rather, marirealize nila, buhay ang Diyos sa buhay ng taong ito. No? So, ang giving po sa atin ay something na talagang naka-built-in na. Okay, pakinig mo mabuti. Naka-built-in na po yan. Wala tayong pusong madamot. Ang isang unbeliever po napansin ko, kasi meron po kaming tiyahin na unbeliever. No? Pag nagbigay siya, para may halong sumbat. Lagi, meron siyang kaya nga po hindi sila nagkasundo nung ibang pinsan ko. Kami na lang po nagtsatsaga kung tutuusin. Sa biyaya na rin ng Panginoon. Unbeliever po talaga, no? Pero, ang Lord po, sa buhay niya, sabi ko, Lord, lalo na may edad na rin po, sana makakilala po sa iyo through me and through us na medyo nakikipag-usap pa sa Kanya. So, tayo po, mga Kristiyano, sa mga ganyang bagay po, actually, yung mabubuting gawang na ipapakita natin doon is an act of giving also sa Kanya. Kasi very generous naman po siya sa amin, sa biyaya ng Panginoon. Pero tandaan ninyo, yung mga unbeliever na ganyan, pag nagbigay sila sa inyo, akala nila yung binigay nila galing sa kanila. Pero ang totoo po noon, sa lahat po ng ito, yung abundance na tinatamasa natin, unbeliever man kay believer, believer o unbeliever man yan, yung abundance yan, lahat-lahat ng yan, galing po kay Jesus. At yan po ang hindi na-acknowledge ng unbeliever dahil hindi nila kilala si Jesus. Pero tayo, alam natin, all things comes from the Lord. All good things comes from the Father. Nakalagay po yan sa James chapter 1 verse 17, kung hindi ako nagkakamali. Kaya ito pong gusto ko po sabihin po sa inyo. Lahat ng bagay na meron tayo, no, na tinatamasa natin, no, galing po lahat sa Diyos, kay Jesucristo. Siya ang cause, bakit ka blessed. Siya ang dahilan bakit ka nakapagbibigay, o siya rin ang dahilan bakit meron kang pusong mapagbigay.
Because naka-indwell ang Holy Spirit sa atin, imposibleng magkaroon ng pusong madamot ang isang believer. Ang believer po laging mapagbigay. Gustong-gusto niya nagbibigay. Meron po tayong talata po dito. Okay? Ang talata po natin, matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 9, verses. Sige, basahin natin siya. Umpisahan natin sa 6 hanggang 8. No? 6 hanggang 8. Meron pa akong mga salimpusa mamaya na talata. Salimpusa lang talaga, no? Okay, umpisahan po natin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Ito po talaga nasa Bible yan eh. Ito po talaga parang nature po talaga ng pagbibigay po yan. Pero may sa believer po, iba, tignan nyo ha, sa mga nanampalataya. Each one must do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kaya nga po, yung mga naniniwala na believer na, yung mga ibang mga Kristiyano, nasa tithes, naniniwala pa rin sa tithes, dito po sa pool sila eh. Kasi, kung ano yung ipinasya ng puso mo, yun ang ibigay mo. And naniniwala ako bilang believers ni Christ, higit pa sa 10% ang pwede nating maibigay. Dahil nag-a-abound sa atin ang kanyang biyaya. Higit pa po sa 10% ang pwede nating ibigay. Marami lang po nagmamanipulate talaga. No? Para palitawin nila na yung tithes, nasa New Covenant pa rin. Of course not. Wala na po doon. No? Wala na po doon. Kung matatandaan nyo, itong si Melchizedek, di ba? Saka si Abraham, nagbigay si Abraham kay Melchizedek ng 10%. Kasi yun ang ipinasya ng puso ni Abraham. Yun lang po yung puso doon nung kwento, nung pangyayaring yun. Tuloy natin ang basa, maingay yung aso. Itong maganda, bongga to. Itong 9. And God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good work. Ayan. I-bless ka ng Panginoon para pag meron ka mga blessing, pag may nakita ka nangangailangan, madali mong maabutan. No? Masarap sa feeling yung pag may lumapit sa'yo. Ako lagi po ako nilalapitan po talaga. Hindi po ako nagbibiro dito. Lagi may lumalapit sa akin. Minsan, Lord, sabi ko, ako na naman po nakikita po nila na lalapitan. Minsan, hindi mo na nakakaalala yung mga yan. Pero pag may kailangan, lumalapit sa amin. Pero ang nakita ko na lang po dito, lumalapit sila sa amin. Itong gusto kong isipin na lang po at ito buong katotohanan po. Because they know Jesus lives in us. Yun po maganda po dito. Okay. Ito naman, saling po sa verse ko, dito po sa chapter 9. Basahin natin sa 11. Ito, saling po sa verse to ha. You will be enriched in everything for all liberality, which through us is producing thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints, o hindi lang mga saints, but is also overflowing through many thanksgiving to God. Hindi lang sa mga saints, o hindi lang mga believers ang pwede mong matulungan. Maging yung mga hindi mananampalataya, pag tinulungan mo, mag-o-overflow sila at magpapasalamat din yung mga unbelievers sa Diyos at marirealize nila na may Diyos sa buhay mo. Malay mo, lapitan ka nila at sabihin, bakit ganyan ang buhay mo? Bakit blessed kang masyado? Bakit mabiyaya si Lord sa'yo? Then, i-share mo na si Jesus Christ sa kanila. Lahat ng bagay na ito nangyayari sa ikabubuti ng lahat. All things work together for good for those who love God. For those who love God. Okay? Hindi po sa lahat. All things work together for good for those who love the Lord. Amen? Kaya nga po, magiging opportunity yon para bahaginan mo ng gospel yung mga unbeliever. At pag nabahaginan mo na sila, marirealize nila, makasalanan sila, and then, tatanggapin nila yung finished work ni Christ sa cross na yun lang ang tanging paraan para ma-save sila. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi ba kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko kayong i-click ang subscribe button, share this video, and upon sharing this, you share Jesus and His love. God bless po.